tomorrow, flight. Ay, hindi. Saturday. Let me correct. Saturday. So, girls, ha? May bago tayong mga rules dito. Hindi naman siguro, aware naman siguro kayo sa mga nangyayari. Minsan, yung mga aplikante doon umuwi. Sometimes, hindi valid ang mga reason. Tama? Yun na yung sumakit yung ngipin, sumakit yung tiyan, may sumakit yung paa, makukuha na lang masakit, ha? So, ito girls, ha? Isa din ko, parang tip sa inyo, lalong-lalo na sa first time. Ikaw, first timer ka, di ba? Hindi reason doon ng pag-uwi dahil wala kang makain. Or, hindi natin sabihin na wala talagang literal na makain. Kung naghahanap ka ng pagkain na gusto mo doon, hindi mo talaga mahanap. Kasi wala tayo sa Pilipinas eh. Huwag kang maghanap ng karne mo. Diba? Huwag kang maghanap ng ito yung gusto ko kanin, ito yung gusto ko kasi wala dito. Wala po talaga dyan. Kasi wala ka na sa Pilipinas. Dapat dito ka pa lang ha. Sa Maynila ka pa, iniisip mo na pagdating doon, itong mga nakikita ko, mga sari-saring pagkain na ihaw-ihaw ba, ano ba dyan, ha? Mga ganun. Wala na yan pagdating doon. Yung, kumbaga, kung dito nasanay kayong kumain ng kanin, 3 beses sa isang araw sa mga bahay niyo, or kahit merenda, kanin pa rin, di ba? May ganun, di ba? Mamahaw, lalong Bisaya, di ba? Merong mamainit, mamahaw, may kompleto ba? Tapos, usually may kanin lagi. Wala na po doon, ha? Hindi po lahat ng employer doon nagkakanin araw-araw. Minsan once a week, every Friday, pag nakikipagsalamuha sila ng mga pamilya nila kasi family day yon every Friday. So, hindi doon ka malang sabi niya na makakakain ng talagang lutong kanin. So, usually doon ang mga pagkain is macaroni or burger, pizza, tinapay, ha? Iba-iba man klaseng tinapay, pero tinapay pa rin. Prutas o ano ba dyan. Pero kahit paano man girls, ang isipin nyo, may pumapasok sa kalamnan nyo. May pagkain sa loob ng tiyan nyo. Huwag nyo nang hanapin ang wala. Kasi pumunta po tayo doon para makahanap ng trabaho, para magkapera. Okay? Hindi naman, porgit malaki ang sinasahod mo, ang saya-saya mo na, lahat talaga po ng magagandang pangyayari sa buhay, may katumbas na hirap. Sabi nga nila, di ba? If you want something, you need to sacrifice for it. Correct? Paano mo makukuha yung goal na yun? Paano mo makukuha yung pinakagusto mo kung hindi ka magsasakripisyo? Di ba? Isa na doon yung mapapagod ka. Minsan gusto mong kumain ng mas sobra, wala. Ito na lang, basta lang may pasok ako sa loob ng tiyan ko, tatiisin ko. Kasi gusto ko to eh, malaki ang sahod dito, okay dito, libre ako pagkain, libre ako tulugan, libre ako pag ako nagkasakit, libre yung gamot. Tapos, hindi pa ako mag-iisip anong babayad ko sa tubig, babayad ko sa ilaw, transportasyon na ano man. Kasi nasa amo na lahat. Tama? And also, safe din po kayo. Huwag kayong nag-iisip na hindi kayo safe. Tandaan nyo girls, kung wala kayong gagawing masama, walang mangyayaring masama sa inyo. Unless may ginawa kayong hindi maganda, hindi talaga maganda mangyayari, okay? Tandaan nyo na lang, magdasal na lang din kayo, samahan nyo na lang din nasal at pakita kayo ng sipag nyo, pakita kayo ng bait nyo, okay? So ito, ay! Ano yun? May ano? Basto. Parang may kinuan. Pero nandito tayo sa 5th floor, ang taas nito. Oh, may nahulog. Oh my God. Char. So ito yung mga no return sa agency. Rules po ito nanggaling pa doon sa taas. Ay, so si Cortez nandito natakot. O tatakotin yun. Anyway, yan, isa din yung lack of food. Huwag niyong sasabihin sa amin na walang pagkain. Kasi girl, kung walang pagkain, siguro nagpakamatay na kayo doon. Isa, nagpakamatay, pangalawa namatay, or tumakas na. Imagine mo, walang pagkain, paano nabubuhay yung amo mo? Paano ka gumagalaw pa? Pag may pagkain, prutas ba, o ano ba dyan, lamon, wag kang matakot kumuha, wag mong sabihin, natatakot ako kay madam. Kung takot ka kay madam, kausapin mo, madam, please, can you at least buy me food? O, sabihin natin, mas gusto mo yung rice, nagalit yung amo mo, bakit ka sabi na magra-rice, mayroon naman pagkain dyan, hindi naman kami nagra-rice, sabi natin ganun yung ugali ng amo. May sahod ka bumili ka ng pera, sa pera mo ng bigas, kasi hindi naman porket nagtatrabaho ka doon, hindi ka nabibili ng gamit na kailangan mo, kasi gusto mo yun personal mong kailangan yun, so hindi
na dapat yung amo mo na lahat-lahat na lang, di ba? Kung mabait naman yung amo nyo po, huwag niyong lakihan ng ulo nyo. Kasi kahit papano, kahit sabihin natin Arabo siya, mayaman siya, tao din mga yan. Mapipikon yan, maiirita yan. Ano ba to sabi niya? Puro na lang complain, puro complain. Wala na bang magandang may sasabi ng taong ito? Puro mula sa pagkain, mula sa tulugan, mula sa trabaho, mula sa bata, mula sa lahat na lang. Tandaan niyo po, nang nag-apply kayo dito, sinabihan kayo, tinanong kayo, alam mo anong applyan mo? Alam mo yung gagawin mo doon? Yes, ma'am. Sinabi sa'yo, na ang Arabo, ganito magsalita, pasigaw. Ha? Walang Arabo doon na parang magpakyut kung magsalita. Yung parang, yung gaganong-ganon ka. Wala. Nagsisigaw talaga sila. Pasigaw sila pag nag-utos. Pero para sa kanila, normal lang yun. Lalo na pag hindi mo naintindihan agad, naninigaw sila. Hindi lang naman ikaw. Actually, pati di ba nakikita niyo, pati mga anak nila, sisigawan yan na parang wala nang bukas. Ganon sila sa mga tao. Normal na yun eh. Kuwan na nila, kumbaga kaugalian na nilang pasigaw magsalita. Pero deep inside, wala yun sa kanila. So huwag mong masyadong dibdibin, sumakit ang heart mo. Ang sabihin mo, ang sama ng ugali ng amo ko, parang hindi tao ang turing sa akin. No, hindi po ganon. Ganon lang talaga ang kultura nila. Ganon na ang kaugalian nila. So hindi mo pwedeng baguhin dahil dumating ka. Okay? Yun na sila. Kagaya nila, ikaw. Ayaw mong kumain ng tinapay lagi, gusto mo ng kanin kasi Pilipino ka, hindi ka pwedeng naman ipuwersa ng amo mo na huwag kumain ng pagkain mo. Tama? Malaki ang bahay. Nag-apply ka po sa abroad. Expectin mo na ang bahay doon simento. Malaking bahay. Kung gusto mo naman magtrabaho ka sa barong-barong, ay nandun sa bukid, madami, dito sa Pilipinas. Diba? Ganun lang yun. Malaking sahod, malaking trabaho. Maliit na sahod, maliit na trabaho. Simple lang. Pero depende yan sa'yo. Ano yung gusto mo? Nagtatrabaho ka dito, maliit ang kinikita mo. Walang nangyayari. Doon malaki ang kinikita mo. 2 taon lang to, girls, ha? 2 years lang to. Hindi ka forever doon. Depende sa'yo kung dadagdagan mo pa, gagawing 3 years, gagawin mo 4 years, 10 years, di ba? Depende sa iyo yun. Tingnan mo, first timer ka, di ba? Tingnan mo mga taong ito, ex-abroad. Tingnan mo sila. Kahit sabihin na pagod sila, pero bumabalik at bumabalik. Dahil bakit? Sa pera. Di ba? May trabaho dito, pero hindi kasya. Ang pera doon, malaki man, depende na lang din sa iyo kung paano ka din mag-ipon. Kung paano ka dumiskarte din. Ha? Ganun lang. Dami ng trabaho. Isa na yun, ha? Ang dami-dami ng trabaho. Girls, please, ang pinunta nyo doon trabaho, so hindi kayo dapat mag-complain kung mas madami ang trabaho kaysa pahinga. Kung ayaw mo ng trabaho, huwag kang magtrabaho. Simple. Correct? Wala ang usapan doon na pag sabi ng amo mo, okay, you come to work in my house, I will give you 1,500 Saudi Riyal every month. Just take a rest, go to sleep. Diba? May ganun ba? Wala eh. Dito pa lang sa Pilipinas, kinukontak na ko ng mga amo nyo, sinasabi na ito magiging trabaho mo pagdating dito sa bahay ko. Diba? Walang nagsasabi na, okay, bibigyan kita ng 8 hours na trabaho, tapos at pagkatapos nun, tulog ka na lang, buong magdamag. Tapos yung 8 hours, sabi niya, mayroon pang 2 hours na break time in between. Ang saya. Walang ganon, diba? Lahat po talaga nagpapagod. Gusto mo po matupad ang pangarap mo? Gusto mo matupad yung mga gusto mo? Magsumikap ka. Simple. Ganun lang yun. Shortcut ito eh. Pwede naman, sabi nga nila, pwede lang trabahuhin dito pero mahirap dito kukuhain yung mga pera na tatanggapin mo doon. Kung gusto mo mabilisan, mag-abroad ka, mag-ipon ka, pag-uwi dito, mag-negosyo ka. Diba? Ganun lang yun. Simple. Pero kung wala kang tiyaga, tamarin ka, maarte ka, madami kang complaint sa buhay, walang mangyayari sa'yo. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang kasimple ang buhay. Yun, galit palagi si madam, ha? Ugali na nila. At saka, kung may mararamdaman kayong masakit sa inyo, sumakit ang kilikili mo, sumakit ang braso mo, may sumakit sa'yo, huwag kayong mahiyang magsabi sa amo, na, madam, please excuse me, masakit yung ganito ko, masakit yung ganun ko. O, sabihin na, siyempre may minsan magagalit yung amo, may mga amo din na may ugali din eh. Nasabihan ko, what happened? Sabi niya, nag-medical ka na, di ba? Okay. Sabihin mo na, okay, fit to work naman ako, pero gusto ko lang magpa-check up kasi inuubo ako ilang araw na. Or masakit yung ngipin ko, hindi ko alam bakit nagkaganito to, ganyan-ganyan, di ba? Makiusap kayo sa amo nyo, pero wag kayong yung parang nagagalit, kayo pa yung galit. Yung magmamando pa sa amo.
You need to send me to the hospital because I'm sick. It's your obligation to send. Huwag naman ganun. Diba? Makiusap kayo ba? Kasi pamilya na rin kayo eh. Diba? Isang bahay lang kayo, madam, excuse me please, can you send me in the hospital or at least buy me a medicine because my tooth is aching, etc. Hindi yung gusto ko nang bumalik ng agency. Bakit? Nasa agency ang gamot. Ha? Wala sa agency ang gamot po. Nag-iinarte lang kayo pag ganun. So, pag automatic na ha, hindi tinatanggap pag yung mga reason nyo, maliliit lang. Yung mga reason nyo is dahil gusto na lang mag-inarte. Please, girls, alam ko, dinanas ko na rin yan. May time talaga na gustong-gusto mo na talagang umuwi. Wala ka lang, bahala na. Bahala na si Batman, bahalang walang makain ng pamilya ko, bahalang walang ganyan. Lahat ng rason. Makikipag-away, yung utak mo, yung alam mo yung kaliwa kanan na utak mo, nag-uusap yan. Sabi niya, huwag kang uuwi. Marami ka pang pangarap sa mga bata. Tapos sabi naman ng isa, hindi, pagod na ako, ayoko na yung ugali ni madam, ganyan-ganyan. Pero please ha, tatagan niyo po yung loob niyo. Okay? Wag niyong kakalimot. Wag tumingin kayo sa mga kasamahan niyo na until now, andun sila lumalaban. Hindi po dahil hindi sila napapagod, wala silang problema. May problema sila pero matapang silang harapin ang mga problema na yon. Okay? Gusto ko sana umuwi kayo dito. Alhamdulillah, ma-finish yung kontrata nyo. Tapos magpakita kayo, ma'am, na-finish po namin yung kontrata namin. Nakabili po ako ng babuyan. Nakabili po ako ng lupa. Nakapagpatayo po ako ng kahit maliit na bahay. Diba? Hindi nasayang ang 2 kong taon, tiniis ang trabaho. Alhamdulillah, I'm proud of myself kasi nakakaya ko. Okay? Ha? So yun lang girls ha. Pag may problema kayo, wag magpo-post sa Facebook. Wag makikipag-away sa mga agent nyo. Ha? Wag makikipag-away kang sino-sinong tao dyan. Ha? Please lang. Yung loob mo, talagang kaya ko to. Sabihin mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kaya ko to, kaya ko to. I can do this, I can do this, I can do this, I can do this. Malakas ako. Ha? Correct. Kaya ko to. Ganun lang naman. Oo. Ay, sumakit ang ngipin. Kung maniwala ka, hindi. Uminom ako ng isang pad ng Panadol. 10 Advil. Ay, naku, nung hindi ko na maramdaman yung talampakan ko sa yung sahig na, doon ko na naiisip na mamamatay ako. Kasi sa sobrang sakit. Grabe, para ka masisiran. Kasi ang pagmasakit ang ngipin mo, di ba, minsan konektado sa ulo. Masakit lahat, mawawala yung mood mo. Nawala yung sakit ng ulo ko, pero hindi ko maramdaman yung pag-apak ko sa sahig. Ibig sabihin na, hay, ako noon. Pero, hay, di ba, para sa pangarap. Diba? Although umuwi ako, wala naman nangyari, pero at least yung bahay namin may naayos sa bahay. At saka yung mga anak ko, nabigay ko yung mga gusto nila. Diba? Proud pa rin ako. Wala man ako milyon-milyon na umuwi, at least may nakita ako yung bahay namin naging simento. Diba? Hindi ko mabahay man ng magulang ko, pero diba? Proud ako. So girls ha, tandaan nyo, mahihirapan pero lalaban. Okay? Iiyak pero di susuko. Okay na girls? Thank you so much ha. May kailangan pa kayo sa baba?